Good day po ma'am. Ito nga po pala yung website po namin na QuickSpot. Mag-register po tayo ng customer. Tapos ilalagay lang po yung full name. Tapos sa email address naman po. Ilalagay niya lang po yung email address. Tapos select role, customer, password po 1 2 3 4 5. Nakapag-create na po ng customer, tapos po ilalagin po ulit yung customer. Ito po yung dashboard ng customer. Ang susunod naman pong i-create ay ang stop po. Pinutin lang po yung register. Tapos po yung full name po ulit. Okay. .com. Ipinutin lang po yung stop. Tapos sa password naman po 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Nakapag-create na po tayo ng stop. Tapos ilalagay po natin yung stop or ilalagay. Password po 1 2 3 4 5. Ito naman po yung dashboard ng stop. Ang susunod naman pong ilagin yung admin. Password po 1 2 3 4 5. Ito naman po yung dashboard ng admin. Ang pag-create nga po pala ng admin is through SQL po. Kasi para po mas secured. Kasi po pag sa web po na to nag-create ng admin, pwede po lahat po kasi pwedeng maging admin. Tapos sa huli naman po, mas gaganda pa pag na-improve pa po yung UI. Thank you po, ma'am. Yan lang po. Good day po, Ma'am Alo. This is our dashboard for our website QuickSpot Laundry. Dito po ay yung rate booking dashboard. Ang nagagawa po nito is dito po sila mag-book ng service po na i-acquire po nila. For example po, maglalagay po sila sa laundry service po, maglalagay po sila kung ano po yung gusto nilang ipagawa. Then sa weight po kung ilang kilo po yung damit po na ipapalaba po nila. Then sa pick up date po, yung date po na yung po yung date po kung kailan po nila kukunin yung laundry po. Then after po nun, pag naset niya po lahat yun, pwede na po siyang i-save booking. Next. Then after po nung save booking, mapupunta po siya dyan sa my bookings po. Dito po lumalabas yung information po ng binook nyo po. For example, makita po dyan yung price. Yung kilo po, kung ilang pong kilo. Yung time po na binook, and yung time po na kukunin nyo po siya. Then pwede din po kayo dyan mag-cancel kung gusto nyo po siya i-cancel or i-back po sa ibang araw. Next. For the staff dashboard naman po, dito po makita natin kung ilan po yung bookings na nabook po ngayong araw na ito. And dito din po nakita natin kung ano po status ng mga damit, kung pending po tapos na or na-cancel po. Then nakikita din po dito yung weight, yung price, yung service type po, and yung date po kung kailan po siya binook. Also yung name po ng customer and yung order ID po. Next.
Sa ano naman po, sa admins naman po, dito po nakita yung total bookings po and yung mga accounts po na ginawa, yung information po ng mga account na gumawa po dito sa website po namin. And yun po. And about po sa yung iba po pong dashboard, which is yung settings, yung profile, yung iba pa po namin is hindi pa po namin siya napapagana because we focuses on the main function po sa website po namin, which is yung create booking, my booking, staff, and admin. Yun lang po, ma'am. Thank you. Good day po ma'am. So ang i-explain ko po ngayon is yung main functional module 1 namin. So ayun po yung booking and order management module. So dito po sa user dashboard, makikita po natin ang create booking, recent activity. So dito po, laundry service, meron po tayong wash and dry, and full service po. Tapos sa wait, pick up date, save booking, tapos estimated price. Sa estimated price po, mamaya po makikita niyo po kung paano po siya nag-work. So, for example po, magbubok po tayo ng full service, then 5 kg. So, ito po yung estimated price, naka-fix na po siya. So, pick up date, kung kailan nyo po siya kukunin. Example po is April 12. Save booking. So, makikita po natin dito sa recent activity yung binok po. So, makikita po natin yung kilo. Tapos, kung kailan po siya ipipick up. Then, yung status po. Kung pending, processing, or completed po. So, punta po tayo dito sa stop dashboard po. So, 1 total bookings today since po yung ginawa ko po kanina isa lang. 1 pending order since po yung status po ng user is pending pa po. So, paano po ba nag-work si stop? So, si stop po yung tigaset ng status kung processing na po or completed. So, kunwari po, sinat ko po siya ng processing. Then, yung processing po, makikita po natin kay user dashboard na processing na po. So, ito po. Processing na po siya. Then, try ko pong gawing completed. Then, completed na po siya. So, tapos na po tayo kay stop dashboard. So, punta naman po tayo kay admin dashboard. So, si admin dashboard po, siya po yung pinakamahalagang work kasi po siya po yung taga-monitor kumbaga po admin po. So, total bookings, isa lang po. Since isa lang po yung ginawa natin. Total users, 11. So, yung 11 po na users na yun, ayun po yung mga account na ginawa po namin for checking po. Kaya po, yun po yung account ng mga users. Bookings po. So, dito po sa bookings, para po siyang key-stop, pwede na po siya mag-set if ever po na gusto niya. Yun po. Then po dito po sa user dashboard, ma'am. So, yung dito po kasi, pag nakalima na po, so 5 lang po kasi yung kasya dito. So, pag umabot po ng 5, hindi na po siya makikita dito. So, para po makita pa po yung iba, view all po. Tapos makikita po dito lahat. So, ito pong 1. Once po na dumami pa, magkakaroon na po ng 2 page, 3 page, 4 po. Ganun po, ma'am. Thank you po.